Kumusta ang blood pressure mo? Kumusta ang cholesterol mo? Pag ang blood vessels po natin ay apektado, meaning mahihirapan siyang mag-supply ng blood papunta doon kay Manoy. Eventually, magde-develop yan ng erectile dysfunction. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po mong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, "Hi, Miss Cheryl. Gusto ng isip ko makipag-sext. Nandun ang L. Pero, may time na ayaw makisama ni Manoy. Kaya, hindi tuloy-tuloy. 53 years old ako. Minsan, nahihiya ako sa partner ko. Hindi naman ako ganito noon. Ano dapat ang gawin? Sana makagawa ka ng video regarding dito. Alam niyo po, marami na tayong nagawang video regarding erectile dysfunction or yung ED na tinatawag. Possible na nagde-develop ka ng ganito. Now, let's talk about how to avoid erectile dysfunction and your potency. Alam niyo po, ang ED, medyo nagiging common siya, no? As nagkakaedad po ang mga kalalakihan. Pero alam niyo po ba na hindi ito part ng normal at hindi ito necessary kapag tayo ay nagkakaedad na. Alam ko kung gaano kahalaga sa inyo ito. Number 1, para ma-avoid and ma-protect ninyo yung potency nyo, kinakailangan tingnan nyo ng mabuti kung ano yung kinakain nyo. Anumang pagkain or anumang diet na pwedeng makasama sa puso natin, meaning to say, makakasama din po yan doon sa erection mo. May mga research po na nagpapakita na ang same eating pattern na nagkukos due to restricted blood flow doon sa coronary arteries natin. Dahil nga ang blood flow ang kinakailangan kay Manoy para ito ay tumigas. So, paano na? Yes, kumakain ka nga ng fruits, kumakain ka nga ng vegetables, pero kasama lang yun ng konti doon sa mga fatty food, doon sa mga sugary food, sa mga fried food, and mga processed food. So, again po, anything that is bad for a man's heart is also bad for his penis. So, isa po yan sa dahilan kung bakit si Manoy na dapat nakaganito ay nangihina. Number 2, kumusta ang weight mo? Baka naman overweight ka. Kapag sobra po tayo sa timbang, ibig sabihin, marami ring nagbabadyang sakit sa atin. Maaring hindi pa ito visible ngayon sa'yo dahil hindi ka naman nagpapacheck up regularly. Kapag overweight po ang isang tao, kinatatakutan natin na maging sakit natin dyan is maging diabetes. Yung type 2 diabetes, yan po yung pwedeng mag-cause ng nerve damage. Now, kung ang diabetes po ay naapektuhan na ang inyong nerves na nagsusupply doon sa inyong genitals, dyan na po mag-uumpisa ang erectile dysfunction. Number 3, kumusta ang blood pressure mo? Kumusta ang cholesterol mo? Ang high cholesterol po and high blood pressure can damage your blood vessels. Pag ang blood vessels po natin ay apektado, meaning mahihirapan siyang mag-supply ng blood papunta doon kay Manoy. Dahil damage na nga ang blood vessels mo. Eventually, magde-develop yan ng erectile dysfunction. Make sure po na palagi po kayong nagpapatingin sa mga doktor ninyo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, may bisyo ka ba? Tulad ng alak, sigarilyo, or alam nyo na kung ano pa yung isa. Wala pa pong evidence na ang pag-inom ng mild or ng moderate na consumption sa katawan natin ay pwedeng makasama. Pero ang heavy smoker, heavy drinker, pwede pong madamage ang inyong liver dyan and also
nerve damage. So, kasama na naman si nerve sa mga magiging damage nito. Pwede pong maapektuhan yung sex hormone levels natin. That can lead to ED. Kaya, minsan, okay si Manoy. Bakit minsan? Ang hirap makisama ni Manoy. Another thing, nakakapag-exercise ka ba regularly? Dito po, strong ang evidence po ng mga eksperto natin. Malaki po ang contribution ng exercise para wag po tayo mag-develop ng ED. Pero, make sure na mamili sa ehersisyong gagawin. Inire-recommend po ang running, swimming, and some aerobics exercise. Nagpapakita po ang ebidensya natin dito para ma-prevent na mag-develop ng ED. Pero may mga bago pong pag-aaral ngayon na kung ang concern mo ay erectile dysfunction, meron din pong mga ehersisyo na dapat iwasan dito. Kasi may mga exercise po na nagbibigay ng excessive, meaning too much pressure doon sa perineum. Yung perineum po, yan yung between or yung nasa gitna ng scrotum and nung anus. Ang scrotum po, for example, ay ito. Ito, halimbawa, ito yung itlog mo. Ito naman po yung iyong puwet, yung butas. Yung nasa gitna niyan, yan po yung bawal bigyan masyado ng excessive exercise. Isang ehersisyo po na pwedeng makaapekto dito at mabigyan ng pressure ang parte na to ay ang pagbibisikleta ng too much. Pwedeng mag-cause daw po ito ng erectile dysfunction. So ito po ay base sa na-research ko. Pero kung hindi naman talaga mapigil, pwede naman gumamit ng mga padded cycling pants na mag-fit properly para maiwasan po yung too much pressure doon sa perineum area. Last one and very important, try Kegel exercise. Very, very helpful po ito para sa mga kalalakihan and also sa ating mga kababaihan. Ang Kegel po ay magandang ehersisyo para ma-prevent ang pag-develop ng ED. Kegel exercise involve repeatedly contracting and relaxing the muscles doon sa pelvis. So, paano yan? So, i-empty mo muna yung iyong bladder. Dapat di ka naiihi. So, para kang pumipigil ng ihi dito. So, bibilangan mo at least 1 to 10, pigil, then release. Ulitin mo yung 10 yan ng 3 beses kada araw. Marami pong mga tutorial na mapapanood kayo dito sa YouTube kung papaano ang Kegel exercise. So, sundan nyo lang po yan. Napakasimpleng exercise niyan. Kahit nakahiga ka, nakatayo ka, pwede mong gawin ito. Pigil ng ihi, ganun po ang gagawin, ganun ang pakiramdam. Magbilang ng hanggang 10, 1, 2, 3, hanggang 10, then release. Then ulitin uli, at least 3 times na tag-10 sa una. Now, kung marunong ka na at na-eksperto ka na dito, pwede mong gawing ito 5 beses na tag sa 10. Napakadali lang po ng exercise na yan. Ang problema lang, marami sa atin ang tinatamad na gawin yan. Sa mga kababaihan naman, mapiprevent din po yung sinasabi nating buwa. So, magandang prevention din ito, lalo na pag nagkakaedad na. So, hindi lang po physical dapat tayo healthy, but also emotionally, psychologically, mentally. So, may natutunan ka ba sa mga tips na napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!